Okay, so discuss natin 'tong problem sa statics, no? Determine the magnitude of the resultant force and its direction measured clockwise from the positive x-axis. Okay, so ito, kung mapapansin natin yung figure, no? Medyo naka-incline siya, no? Okay, so medyo mahirap kasi mag-analyze pa ganyan, no? So para mas mapadali, okay, gawin na lang nating vertical yung y, tapos yung x-axis naman horizontal. So gagawin nating ganito yung ating axis, no? Ito yung y natin, ito yung x. Kasi same lang naman yan, eh, 'di ba? Mas madali kasi mag-analyze kapagka ganito yung ating y and x axis compared sa naka-incline sila. Okay, now sulat natin yung force, 'di ba? Then F1 equal to 400 Newton yan. Ano yung angle niya? This is 30 degrees with respect sa vertical, no? Sa y-axis. Then, yung ating F2, this is 250 Newton. So then, 45 degrees naman siya with respect sa horizontal x-axis. Kasi ito na yung ating, diba, coordinates, no? X and Y axis natin. Okay, so now, papahalapis yung resultant. So, meaning, summation forces Y muna tayo is equal to 400 cosine 30, no? Kasi nga, yung angle natin with respect sa Y, no? Kaya cosine, no? Minus 250 sine 45 degrees. Okay, so now, ang ating summation, Fy, okay, input lang yan sa calculus, makukuha natin dyan ay 169.6335 newtons. Okay, now, summation forces X naman, it is equal to 400 sine 30 degrees then plus 250 cosine 45 degrees, no? Okay, so now ang ating summation forces X, that is equal to 376.7767 newtons, no? Okay, so na meron tayong summation force ng Y and X. Para makuha natin yung magnitude ng resultant force, simply, ating resultant ay square root ng summation of Y squared plus summation ng X, forces X squared, no? Okay, so ating resultant, okay, simply plug in na lang yung nakuha nating summation forces ng Y, that is 169.6335 squared, plus yung summation forces X naman, 376.7767 squared, no? Okay, so now ang ating magnitude ng resultant, no? Plug in lang yan sa calculus mong kuha ay 413.2024 Newton. Ito na yung ating answer, no? Okay, so now, paano natin makukuha yung direction measured clockwise from the positive x-axis, no? So ito, okay, kopyahin ko lang muna siya. Okay, so yung ating summation forces y and x, positive sila parehas, no? So pag pinlat natin yung resultant natin, di ba, that is sa quadrant 1 siya. So sabihin natin ito, no? Okay, yan. Lakayan ko lang, no? Yan. Okay, sabihin natin ito yung ating resultant kasi parehas positive yung summation forces x and y natin, so nasa quadrant 1 siya. Okay, so ang sinasabi dyan, angle daw measured counterclockwise from the positive x. Eh, di ba ito yung positive x natin? Tama. So, counterclockwise daw, sabihin ito yung kailangan nating angle, no? Okay, counterclockwise from the positive x. So, paano makukuha yung angle na yan? Okay, so simply, consider natin tong triangle natin na na-form, di ba? Ito yung ating FR na resultant, di ba? Ito yung, ano mo, summation x mo, di ba? Okay, ito naman yung summation y. Tama yan, no? Pagka binuo natin yung triangle na yan, no? Di ba? Yan. Tapos etong angle dito, ito yung required angles na kunin natin, tama? Ayan yun. Okay, ayan yung angle na kailangan natin. Okay, counterclockwise kasi from the positive x. Para makuha yan, marami tayong trigo identities, no? Pwedeng sine, cos, or tan. Okay, pero dito usually tan na lang, no? Ito na lang yung kino-consider, no? Okay, pero pwede rin naman kung sine ay dy fy over fr. Okay, so tan theta is equal to summation ng fy natin, that is ito yung 169, no? 169.6335 over 376.7767. Okay, simply pag i-input yan sa calculus,
Okay, arctan na lang 'no, arctan inverse, inverse tan 169.6335 over 376.7767. Ayan siya. Ito ang angle natin na makukuha diyan ay 24.2384 'no. Okay, so ito na yung ating answer. Okay, so gano'n lang siya 'no, pagkuha natin ng resultant tsaka yung direction niya 'no. Yung direction, depende yan sa tanong ano kung saan yung reference 'no. Kasi kunwari ang sabi dito, sabihin nating clockwise naman, clockwise from the positive y. So kung gano'n yung tanong, 'di ba, clockwise from the positive y, mag-i-start ka dito, 'pag gano'n naman. So ito yung kailangan mo na angle. Okay, kasi 'di ba clockwise from the positive y yung reference mo. Okay, so depende 'no, depende yung angle dun sa reference sa tanong 'no. Okay, so gano'n lang natin sinolve yung resultant tsaka yung ano niya, direction 'no. Okay, so gano'n lang 'no. Thank you for listening.